Mga kapuso, mamayang gabi o madaling araw bukas, inaasahang magla-landfall ang Tropical Storm Bashang. Base sa pinakahuling forecast ng Pag-asa, sa Surigao del Sur unang tatama ang sentro ng bagyo. Bahagya rin po itong lalakas bago mag-landfall. Tatawirin ng bagyong Bashang ang Mindanao hanggang sa makarating ito sa Bohol Sea bukas ng umaga. Posible ring mag-landfall o dumaan malapit sa Siquijor at Negros Oriental ang bagyo. Hapon o gabi bukas, dadaanan ng bagyong Bashang ang Northern Palawan. Kaninang alas 8 ng umaga, namataan ang bagyo mahigit 300 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Nakataas na ang wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Mindanao. Mayroon ding lugar sa Mindanao ang nasa ilalim po ng signal number 1, gayon din ang Cuyo Islands at ilang panig ng Visayas. Tutok lang dito sa Balitang Hali mga kapuso para sa bagong listahan ng mga lugar na may wind signal batay po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Samantala, pinaalerto naman sa banta ng 1 hanggang 2 metrong storm surge o daluyong ang mga nakatira sa mabababang coastal areas ng Agusan del Norte, Antique, Bohol, Camiguin, Cebu, Davao Oriental, Dinagat, Iloilo, Leyte, Misamis Oriental, Negros Provinces, Palawan, Siquijor, Southern Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Payo po sa mga residente, iwasan muna ang pagligo sa dagat o anumang aktibidad, maging sa dalampasigan. Lumikas na po sa matataas na lugar. Bilang pag-iingat sa bagyong Bashang, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Tacloban, Leyte, Butuan, Agusan del Norte at Hinatuan, Surigao del Sur. Pati na sa mga bayan ng Sogod at Carmen sa Cebu. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Hinagaran at La Castellana sa Negros Occidental. Pati na sa Bais at Hanhay o Tanhay sa Negros Oriental. Suspendido naman ang klase simula mamayang hapon sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Siquijor. Wala rin pong pasok mula preschool hanggang high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Bohol. Shift to alternative learning modality naman ang mga estudyante sa college at graduate schools doon. No face-to-face classes din mula kindergarten hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Cagayan de Oro City. Wala ring face-to-face classes sa lahat ng antas sa Cebu City. Mainam pong mag-check sa inyong mga LGU at lehitimong social media pages para sa pinakabagong announcement tungkol sa suspensyon ng klase sa inyong lugar. Samantala, insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos batay po sa botohan sa House Committee on Justice. Ikinadismaya yan ng ilang naghain at nag-endorso ng impeachment complaints dahil tila pinoprotektahan nila ng mga kongresista ang Pangulo. Patay na nga ba ang 2 reklamo? Alamin po natin yan sa Balitang Hatid ni Tina Panganiban Perez. Mahaba ang naging talakayan tungkol sa mga inilatag na grounds for impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa reklamong inihain ng grupo ni dating Party List Representative Liza Masa, 3 alegasyon ang nakaangkla sa betrayal of public trust. Itinatag, pinahintulutan at pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isang opisyal na patakaran ng allocables at non-allocables sa pagbubuo ng DPWH budget. At ito ang naging batayan at bahagi ng isang buong sistema ng sentralisadong korupsyon na nagresulta sa tinatawag natin ngayong flood control corruption scandal. Ang Pangulo at tanging ang Pangulo lamang mismo ang may kapangyarihan na tuluyang mag-authorize ng release ng 213 billion pesos na unprogrammed appropriations na naging balon ng malawakang korupsyon. Kaya ito ay malinaw na pagtataksil
sa tiwala ng taong bayan. Sabi ng ilang miyembro ng komite, walang naipakita sa reklamo na may direktang utos ang Pangulo kaugnay sa mga bintang. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Accusations are not factual allegations. Presidential approval of the release of these funds does not equate to discretionary indulgence. It is actually a requirement of law. Pero ang ibang mambabatas, naniniwalang sapat ang mga nilalaman ng reklamo para umusa dito. Kapag pinatay ang investigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng investigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. To support this charge, the complaint alleges that the quote-unquote Saldico confession confirmed the President's personal and direct involvement. And I respectfully submit that given that standard, that these allegations are assumed to be true, the complaint, insofar as the third ground is concerned, does satisfy the threshold standard of sufficiency in substance. At ng pagbotohan ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ito, with vote in favor of the motion 7 and those against the motion 39 with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. That concludes the voting. idineklara ring insufficient in substance ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. Base sa rules ng Kamara, kung insufficient in substance ang impeachment complaint, i-dismiss ito at isusumite ng komite ang report nito sa plenaryo. Patay na nga ba ang dalawang reklamo? As far as the proceeding today is concerned, I can consider that. However, we should be mindful that the committee report can still be reversed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Ang desisyon ng komite, ikinadismaya ni dating Congresswoman Maza. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasam. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nag-endorso sa reklamo, tila ipinagtanggol ng mga kongresista ang Pangulo. Sabi nila sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil hinuhusgahan na nila ang ebidensya. Sabi naman ng Malacanang, hinayaan lang ng Pangulo na gumulong ang proseso. Kumpiyansa raw ang Pangulo noon pa man na wala siyang ginawang impeachable offense.
Nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan. At doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints. At miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. Hindi na raw tinutukan ng Pangulo ang naging talakayan sa House Justice Committee dahil may 2 engagement siya sa loob ng palasyo. Nakatutok daw ang Pangulo ngayon sa pag-angat ng bumagal na ekonomiya ng bansa. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, sa unang pagkakataon mula noong February 2025, nasa 2% ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2% ang inflation rate nitong Enero. Ito rin ang ikalawang sunod na buwang bumilis ang inflation. Sabi ng PSA, nakaambag sa inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente at renta sa bahay. Gayun din ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nakaambag din daw ang mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at iba pang kainan. Sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, pasok ito sa 2 hanggang 4% inflation target ng gobyerno para sa 2026 at 2027. Dahil kuryente ang isa sa mga nakaambag sa inflation, tututukan daw ng gobyerno ang renewable energy at iba pang programa para mapababa ang presyo ng kuryente. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang batang lalaki matapos magulungan ng dump truck sa Ilagan, Isabela. Chris, ano ang nangyari? Bakit nagkaganyan yung insidente daw? Connie, batay sa investigasyon ng pulisya, sakay ng tricycle ang biktima bago mangyari ang insidente. 2 truck ang kasunod ng tricycle na nagmabagal ng takbo para pumasok noon sa paaralan sa Barangay San Felipe. Biglang pumunta sa kanan ng isang truck habang nag-overtake naman sa kaliwa ang isa pa. Doon na nahagip ang tricycle. Tumilapon pa ang bata at nagulungan ng truck. Sugatan din sa insidente ang tricycle driver at isa pang bata na nagpapagaling na sa ospital. Ligtas naman ang nanay ng bata na kasama niya na mangyari ang aksidente. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng nag-overtake na truck na nangakong sasagutin ang pagpapalibing sa bata. Hindi pa makapagdesisyon ang nagluluksang pamilya kung magsasampa ng reklamo laban sa truck driver. Patuloy pa ang investigasyon. Napeste naman ang ilang tanim na mais sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Tinamaan naman ito ng fall armyworm o kung tawagin dito ay uod na harabas. 1 buwan pa lang ang mga pananim na itinuturing pa man din na most vulnerable stage o critical sa paglaki ng mga mais. Ayon sa isang eksperto, hanggang 70% ng mga tanim ang pwedeng masira kung hindi sosolusyonan ang mga harabas. Pinulong na ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ang mga magsasaka sa lugar. Tinuruan sila ng paraan para puksain ang mga uod. Balik bansa na ang halos 200 Pilipinong biktima ng human trafficking mula sa Cambodia. Sinalubong sila ng mga opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon sa DMW, mga biktima sila ng human trafficking na nasagip mula sa mga nabistong scam hub sa Cambodia. Tinipon daw sila sa iba't ibang shelter doon. Ang kanilang repatriation kasunod din ng crackdown ng gobyerno ng Cambodia laban sa mga scam hubs. Makakatanggap daw ng tulong mula sa gobyerno ang mga pinauwing OFW. Iimbestigahan din ang mga recruiter ng mga OFW at naging sitwasyon ng mga OFW sa Cambodia. Isa-isa silang i-interviewin. DOJ will lead the way and we will support with our own legal team dun sa pag-i-interview sa kanila. Doon natin malalaman. But ako, ang tingin ko dyan, give and take, mga 1 to 2 years sila nando doon. May magkaangkas sa motorsiklo na sugatan matapos sumemplang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kagabi. Nagkasalpukan naman ang isang jeep at taxi matapos ang ilang oras. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Naitulak ng ilang metro ang pampasaherong jeep matapos itong salpukin ng taxi sa Commonwealth Avenue, Quezon City bago mag-alas 5 ng umaga kanina.
Sa lakas ng pagkakabangga, pumihit pa kanan ng taxi. Nawasak ang harapang bahagi, nabasag ang windshield at nayupi ang hood ng taxi. Ang jeep naman nayupi rin ang kaliwang likurang bahagi. Nasugatan sa kamay ang 42 anyos sa taxi driver. Nagtamo rin siya ng bukol sa ulo at iniinda ang pananakit ng binti. Kwento niya pag-arahin na siya sa payatas ng ikat umano siya ng jeep. Kasi nagulat na rin ako, bumangga ako sa kanya kasi dire-diretso lang ako sa gitna ng kalsada yung saktong linya lang ako eh. Tapos nakagulat na ako, may jeep na gumanon, kumat. Walang sakay ng mga pasahero ang jeep na magsisimula pa lang sa pamamasada. Itinanggi ng jeepney driver na kinat niya ang taxi. Ang taxi raw ang biglang bumangga sa likuran niya. Galing ako sa bahay, pababa, dire-diretso lang takbo namin. Mamaya, bigla lang umusad, paakyat ako. Malakas ang lugabog sa jeep. Ang nakarating ako doon, tapos doon, pagdating doon sa baba, tiningnan ko, wasak. Binalikan ko agad siya. Kasi... Pero kinat niyo ba, sir? Wala. Pagsisip, nung galing kami doon sa kan, tumakbo kami, wala naman sasakyan, sir eh. Alas 6:30 ng umaga na tuluyang mahatang ang mga sasakyan patungo sa QCPD Traffic Sector 5. Sa Commonwealth Avenue pa rin sugatan ng magkaangkas sa motorsiklo matapos sumemplang bago maghating gabi. Ayon sa mga responding rescuer, parehong nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang lalaking rider at angkas niyang babae. Dinala sa ospital ang dalawa matapos mabigyan ng paunang lunas. Inaalam pa ng mga otoridad kung paano sumemplang ang mga biktima sa lugar. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na kumwestiyon kung naaayon ba sa konstitusyon ang pagbuo ng Independent Committee for Infrastructure. Batay sa desisyon, kulang ang petisyon sa basic requirements para magsagawa ng judicial review. Nilabag din daw nito ang Hierarchy of Courts Doctrine dahil direkta itong inihain sa Korte Suprema. Bagamat pinapayagan ito sa mga pambihirang kaso, walang binanggit ang petitioners na sapat na dahilan para hindi idaan sa mababang korte ang petisyon. Hindi rin daw napatunayan ng petitioners na may nalabag na karapatan o nakakaapekto sa kanila ang ICI. Sa isang mensahe naman sa GMA Integrated News, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pagbuo ng ICI ay pagpapakita ng Pangulo sa taong bayan na maganda ang kanyang hangarin sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Wala pang komento rito ang petitioners. Samantala, aprobado ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Ginagawa na ang mga panuntunan o patakaran kaugnay niyan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Sa kasalukuyan, 3 taon valid ang rehistro sa isang bagong biling sasakyan dahil ipinagpapalagay na maayos ang kondisyon. Pero sabi ng Department of Transportation, dahil marami nang may 5 taong warranty at 5 taong alaga sa maintenance ng kasa, iminungkahi nito sa Pangulo na gawing 5 taon na rin ang validity ng rehistro ng mga bagong bili. For the convenience itong mga motor vehicle owners, itong motorcycle owners, no? At para maiwasan na rin po natin, hindi lang po yung mahabang pila, pero again, yung mga parang fixers, corruption, kasi diyan nagsisimula po lahat yan. Inaprubahan ng Pangulo ang 5-year validity ng mga bagong biling sasakyan sa ilang kondisyon. Sabi ng ating Pangulo is to ensure the roadworthiness ng ating mga itong bawat sasakyan. Kaya kami naman po sa DOTR, maglalabas kami po ng department order within the week. Sa ganun, we can ensure not only the roadworthiness, pero yung patakaran at panuntunan how to do it. Binabalangkas na ang panuntunan para dyan na inaasahang makakapigil sa katiwalian at makakabawa sa pasanin ng mga nagpaparehistro. Paglilinaw ng LTO, ang hinihintay nilang patakaran ay mapapakinabangan lang ng mga bibili matapos ito maging epektibo. Yun lang pong mga brand new na paglabas po nitong ating 5 years, yung pong magsisimula doon na mga lalabas na mga brand new na sasakyan. Ibig sabihin, kung nabili mo na ang sasakyan bago ipatupad ang bagong patakaran, magpaparenew ka ng rehistro matapos ang 3 taon at required dyan ang smoke emission testing. Sa mga sasakyan namang bibilhin kung epektibo na ang 5 taong validity ng rehistro, pinag-aaralan pa kung kailan itatakda ang roadworthiness check. Yun ang fina-finalize namin on the 4th or the 5th year.
para ma-check na. Pabor na pabor kami doon sa mga bago. Sana madamay naman yung yung kagaya namin yung lumang modelo. Kahit 3 years ulit, wag lang 1 year para makatipid naman kami. At saka ang dami kasi pag pumila ka ngayon, hindi agad nakukuha, babalik ka na naman. Sana masama yung mga lumang modelo na kahit 3 years, maramdaman din po namin yung kaginawaan nilang pagpaparehistro kasi yearly, mahirap talaga magparehistro, pabalik-balik ka. Minsan, di kaya na isang araw. Danating Kungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay naman po sa boto ng House Committee on Justice na insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kausapin po natin si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, ma'am. Good morning, Connie, and thank you for having me here. Ano na po ang aasahan ng taong bayan? Ngayon po nga parehong insufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban po kay Pangulong Marcos. Well, ang consequence nito, Connie, this is similar to a dismissal, no? However, ito po ay subject sa approval ng at least 1/3 of all the members of the House of Representatives. So this coming Monday, continuation po yan ng aming committee meeting kung saan amin pong i-prepare ang aming committee report at ito po ay pagbobotohan din sa Justice Committee, and after that we will be transmitting this to the plenary, no? Doon naman po sa plenary kung kailan po ito ma-include sa agenda, pagbobotohan din po ito. Kung ito po ay aproban ng at least 1/3 of the members of the House, then the impeachment process is terminated already. Pero kung ito po i-disapprove ng at least 1/3 of all the members of the House, that is tantamount to reversal of our decision. In which case, ibabalik po sa amin yung aming committee report and we will be constrained to prepare necessary articles of impeachment. Pag nagawa po namin yung articles of impeachment, ibabalik po ulit namin ito sa plenary subject again to the approval of at least 1/3 of all the members of the House. Pag in-approve po yan, that warrants transmittal to the Senate. At kanina sa panayam ng unang hirit kay Representative Terry Ridon, sabi po niya malabo raw na maabot talaga itong 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para ma-reverse itong desisyon ng komite. Ano ho ang reaksyon niyo dyan? Well, I do not want to preempt what will happen on Monday, no? I do not want to preempt kasi wala naman akong nakakausap sa kanila. I would like to maintain my independence and impartiality here in my capacity, of course, as the Justice Chairperson. No? So I cannot comment on that about the statement of the Honorable Ridon. Okay, pero ito po, reaksyon nyo na tila naprotektahan daw ng Kamara si Pangulong Bongbong Marcos. Given syempre na ito ho ay numbers game talaga and he still has the support of the majority. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Of course, we do not deny that somehow this is a numbers game, no? But in all fairness sa lahat ng mga members ng Justice Committee, the Filipino people were able to witness the extensive and exhaustive deliberation that we did in the determination not only of substance but even in form, di ba? We extended all the possible liberality for them to manifest their respective comments and positions because my objective then is to ventilate lahat ng mga possible opinions which the Filipino people may have, the people we are representing, no? And ako bilang chairperson ng Justice Committee, really, I am convinced and I maintain that the members of the Justice Committee acted with independence and impartiality when they voted on the insufficiency in substance of both impeachment complaints. Okay, at kabilang daw yung mga ebidensya na galing daw sa mga balita o news article, no? Pati yung video ni Zaldico, kaya may mga bumotong insufficient in substance yung reklamo laban po sa Pangulo. Sa parehong batayan nyo rin ho ba susuriin ang impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte? Definitely, Connie, sapagkat iisa lang rules ang aming ipinapatupad. We're following the rules of impeachment of the House of Representatives adopted by the 20th Congress. We're following the Constitution and we can assure the Filipino people na kung anong naging parameter namin, kung anong naging procedure namin, kung anong naging deliberation namin in the impeachment deliberation against the President, no? Will be observed as well
come the referral of the impeachment complaints against the Vice President. Sabi po ni Speaker Boji D, hindi pa raw niya natatanggap yung impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ano ho ba ang petsa o timeline kaya na tinitignan nyo para simulan na ng committee ninyo yung pagtalakay sa impeachment complaint laban naman kay VP Sara? We cannot start, Connie, hanggat hindi na-refer sa Justice Committee yan, no? So same rules tayo ng kamukha nung kay President Bongbong Marcos, no? The Secretary General has to transmit to the Speaker immediately, and then the Speaker has a period of 10 session days to include it in the order of business of the plenary, and then from the plenary, they have 3 session days to refer that to the Committee on Justice. I can assure the Filipino people na once matanggap yan ng Committee on Justice, we will proceed immediately to the proceeding before the Justice Committee. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa amin dito sa Balitang Hali. Thank you, and maraming salamat din po sa lahat ng mga viewers and listeners. Yan po naman si House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro. Webes latest mga mare at pare, kung last season, Digital Dance Stars ang kakolab ng Celebrity Dance Stars, sa Season 2 ng Stars on the Floor, ibang grupo naman ang makikipag-dance showdown. Magsasama-sama ang Celebrity Dance Stars at ang mga dance stars from the world of P-pop. Meet the P-pop Dance Stars. Yan ay sina Joker ng First One, Jao of Alamat, Sofia of Kaya, Denise of Calesta, at Jeremy of Horizon. Next natin dapat abangan kung sino naman ng Celebrity Dance Stars this season. Magbabalik bilang members ng Dance Authority, sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Dance Red Master Coach J. New member naman ng Dance Authority si Kapuso Total Heartthrob River Cruz. Hosted pa rin niya ni Asia's multimedia star Alden Richards. Abangan ang premiere ng Stars on the Floor Season 2 sa February 15 sa GMA.